Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Aba, ito pong si Wesley. Ito yung inaabangan lagi ng mga fans niya dito sa Pilipinas eh. Magnus Carlsen ang kalaban niya, world number 1. Kung may makakaharap ka, ika nga sabi nila, wag si Magnus. Dahil yan ang pinakamalakas na masasabi talagang player sa buong mundo. Pero, hindi siya makakaiwas eh. Round number 3, salubungan nila, pag-aralan po natin si Magnus Carlsen, wala pang talo, niligpit si Vincent Keimer, tinagpas naman si Nepo sa round number 2, round number 3, pero wag ka. Si Wesley, ang ganda ng momentum. Tinusiro niya si Ferrucia, pag-aralan natin. White dito si Magnus sa game 1, ang tinira nag C4, English opening, E5 si Wesley, pinasok ang main line, nag C6, aba iba diskarte oh. Magdi D5 kagad at para mabuo kagad ng malakas ang sentro, pero pagka ganyan po theoretically binabasag kagad yan. Kasi kung hindi mo gaganyanin, wala, manlalamang ang black ng massive control sa center. Kaya, nag-D4, then nag-Bishop B4 check, Bishop D2, kinapture, Queen takes, and nag-D6. Ayan, depensa sa E5. At ang gusto mangyari ni Wesley, sige, kumapture ka, Queen to Queen tayo. Patay ka kay Wesley. Malakas sa Queen to Queen yan. Pero ayaw ni Magnus ng Queen to Queen eh. Knight C3, nag-castling, Rook D1, at nag-Knight D7 para sapatan po ang suporta ng E5. Dito po, kung mapapansin nyo, hindi kumakapture ang black dyan kasi pag kinapture yan, diretso ang pressure. Napakahina ng D6, babagsak yan. Kaya hindi kinakapture, nakikipagsabayan sa D4. Nag-Knight F3, develop, nag-E4, push na, Knight G5. Ayun. At bad move ang binigay kay Magnus. Hindi po natin ma-identify this time ang novelty kasi nagloko ang chess.com opening database na wala talaga. So, baka may bug at babalik uli yan mamaya. Kaya, wala po tayong novelty makikita. Knight G5, ayun. Pero, ang gusto po ng computer is Knight to H4. Pero parang okay naman yung Knight G5 ni Magnus, di ba? Kasi nga, syempre, may threat sa E4. D5, depensa, capture, nag-castling, H6, and nag-Knight H3. So, pupunta naman sa F4. Para sa akin, okay lang eh. Rook E8, nag-F3. Ayan. So, ito po yung mga teknika na para basagin ang ganyang napaka solid sticky center, kailangan po ng F3 talaga. At mauobligan naman talagang kumapture dyan. Otherwise, pag kumapture dyan, mawiwik yung pawn sa E4. At Knight F8, ayan, mamaneuver to G6, Knight F4, Queen D6, Rook Fe1, and Bishop D7, Knight D3 control sa important squares, Knight G6, Bishop F1. Yan ang mga binibiling tira dito kay Magnus. Sa mga ganyan, bakit kaya pumunta yan dyan? No, yan ang mga mabibigat na tira ni Magnus talaga eh. King F2, H4, at nag-Knight C5, Bishop C6, suporta sa B7, Bishop H3, yun, dahil nawala yung Bishop, lumihis, inagaw, at nag-B6, balik ulit, Bishop D7 sa lubong, kinapture na, pero kailangan tutukan ito ni Magnus kasi may chance makapasok ang Reyna. Ayun ang ginawa niyang treatment. G4 para matakpan yung papasok na Queen. Nag-Queen D6, threat sa pawn H2, nag-King G2, at nag-Knight H7 si Wesley. Anong idea niya? Maaring gusto niya mag-F6, then Knight G5. Nag-F4. Ayan, binarhan kaagad ni Magnus. Kumbaga, iniisip mo pa lang, Wesley, ipigilan ko na. Ayun, no? Knight F6 bumalik at medyo nabutasan na sa square E4 eh. So may threat pa sa G4, nag F5. Grabe tapang dito Pag kinapture ba to, yung mga ganun, wala ba yon? Lalim nung F5 Knight F8. Pero teka muna mga kamatsas. Silipin muna natin. Knight x G4, the idea is to take the pawn on H2 kahit na sacrifice talaga yung knight sa G6. Magki-King H3, grabe, yun lang. May nakikita si Magnus na hindi ko nakikita. Ang lupit ng King H3, oh. Atakado na yung knight, depensado pa yung H2, grabe, bitin pa yung knight sa G6. Pero pwede pa rin naman playable. Hindi pa naman ganun kalakihan eh. Kakapture, sacrifice talaga yung knight. Ang point dito is exposed pa rin naman yung white king, tapos rook G1 and queen F5 check, etc. etc.
So, konti lang naman ang lamang ng puti. Yun nga lang, syempre, sa human nerve, human side, ayaw nating malalamangan tayo ng ganun-ganun lang, di ba? Pero, umatras dito si Wesley at nag-Queen F4. Ayun na. Sinalubong na ng Queen to Queen. Si Wesley pa, hinamon mo ng Queen to Queen, ha? Favorite ni Wesley yan. Knight C takes D5 and nag-Knight H7 at nag-H3, Knight H6. Ayun, atake sa F5. Nag-F6, G5. Okay, Knight E7 check muna. King F8 and nilagyan ng kahalili na Yokabab. Grabe yung mga Yokababs ni Magnus. Mga nakapilo. At dito po mga kamatsas, pakiguess nyo po ang accurate move na ginawa ni Wesley. Dito nagulat siguro si Magnus na mayroon palang baon-baong nakaabang dito si Wesley. Sa ilang sandali lang po, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Boom! Knight takes F6. Good move. Tanggal ang ugat ng Knight sa E7. Nag-Knight C7. Isa pang balagbag na tira na ginawa dito ni Magnus. Dapat daw po is makipagsabayan lang. Knight takes, Rook takes, and then check doon. So, forced to play King E8 and Knight takes G5. Okay pa. Equal ang evaluation bar. So, yan po ang accurate. Delikado pa nga po ni Wesley, overextended sa H4. Baka mamaya mabalikan pa ng mga ganun-ganun. Balik tayo mga kamatsas, pero sumugod talaga si Magnus. Walang atrasan. Rook takes E7. Sumabay doon. And yun lang. Another good move by Wesley. Knight D5. Na yung Knight sa A8 ay nakakulong. Longko lights. Nag-Rook E5 pa dito si Magnus. Blunderacious! Isigaw ba ako? Saka na lang. Wala sa timing eh. Nasabi ko na eh. Dapat wala tayo sa timing eh. So, Rook E5, blunderacious move. Idea dito ni Magnus, unang-una is double attack. Pangalawa, pag kinapture yung Rook niya is magkakaroon ng atake sa Knight. Pero, meron na naman siyang hindi napansing pitik mga kamatsas. Kakainin lang pala resign si Magnus. Bakit? Kasi po pag kinapture, and now, the end is near. Talpog pala yung tore mga kamatsas. Iyakan time. Okay, nakauna si Wesley. Galing. Talagang tuloy-tuloy ang momentum. Ano naman ang nangyari sa game 2? Pag-aralan natin. White naman dito si Wesley. Nag-D4, Knight F6, C4, E6, Knight C3, Bishop B4, Nimso India ang pinasok. Queen C2, pero tingnan muna natin kung gumagana na ang database opening, hindi pa rin po. So malabo natin makita yung novelty dito, no? Pasensya muna, no novelty this time. Nagloloko ang opening database ng chess.com. So Bishop B7, nag-castling, Bishop takes, Queen takes, and nag-Knight E4, atake sa Queen, and nag-Queen C2 at nag-F5 para palakasin ang Knight sa E4, nag-D5. Ayan, ang naalala ko dito na magaling gumamit dito sa black ay si Grandmaster Joey Antonio. Ano kasi yun eh, Nimso Indian player, Queen's Indian player. So nakakita na ako sa kanya ng mga ganitong tema ng posisyon. Capture, ayun, bad move ang ginawa ni Magnus. Patapos kong purihin ang black. E5 lang daw po ang tira, sabi ni Stockfish. Okay. Kinapture Knight D4. Aba, yun, natumbukan ni Wesley ang pinakatimpladong tira. Huwag munang bawian sa D5 pala. Atakihin muna pala yung F5. At dito, kumapture sa C4. Talagang, ano ba to? Pinapartidahan ba talaga si Wesley? Bakit lubos-lubos naman ang mga pagpapalamang dito ni Magnus? Ha? Tabla na lang po kailangan ni Wesley. Talo dito sa round na to si Magnus. So si Magnus in a must-win situation. Knight E6, Queen C8, F3, King E7 kumounter sa Knight, Knight takes G7. Ha? Magnus, ano nangyayari sa'yo? Queen F8 counter and the Knight H5, Knight C5, and Queen takes C4. So dito po kitang-kita, winning kagad si Wesley. Nagalaw na yung King ni Magnus, hindi na makakapag-castling.
Knight E5, Queen H4, checking D7, B4. O yan ang tama. Talagang kailangan pagpagin mo na. Talagang ugain mo na yung mga pyesa-pyesa niya. Yung king kasi nasa gitna eh. Takbo, Knight E6, and Bishop B2, Queen E7. Tama naman ang setup ni Magnus. Payag na siya sa queen to queen para mahinto ang malakas na pressure. Tinanggap ni Wesley, the master of queen to queen. At nag-F4. Patay ka ngayon, Magnus. Tagpasantori mo. Rook G8. Teka muna. Nako. Hindi pala basta-basta. May malakas na counter sa G2 na obligang umatras muna. Force yan. And aba! Ano? Malalamutak mo talaga ang mukha mo sa nangyayari. Knight G4. Takes. Ha? Quality down. Ano pang buhay dito ni Magnus? Quality down mga kamatyas. Walang kabuhay-buhay. Yung C7 weak. The purpose of B5 is to fix the C7 with the idea to play Rook AC1 to attack the C7. Ayan, pa-English. Si Coach Naba, nag-A6, A4, depensa, Knight E4, atake sa G3, A5. Kumbaga sa isip ni Wesley, bahala ka na dyan, sobrang laki ng lamang ko. Grabe, sobrang laki ng lamang. Talagang, sige, sa'yo na yung G3. Kinapture and nag-Rook E1, yun lamang. Tumira ka na ng bad move, wag lang blunderations, Wesley. Dapat daw po is F6 check, King F7, and Rook FD1. Yan pala. Anong nangyari? Bakit ganon? Bakit na blunder? Bakit blunder yung Rook E1? Ano ba meron dyan? Parang simpleng tira lang ah. Kinapture yung A5. F6 check, King E6, Rook takes A5, takes. Ayan, so dito po ayaw makipagsabayan ni Wesley ng exchange kasi baka mamaya tamang duda siya na yung C and B5 baka mamaya gumapang eh. Tamang duda rin kaya ginawa niya ay binawas-bawasan niya yung pawn, Bishop E4, Rook A1 sa kanya hinabol ngayon ng exchange. Ayun, pero bad move po mga kamatyas. Dapat daw is King H2, sipain muna yung Knight. Ayun. O, pero Rook A1, Rook C8. Okay, na-miss naman dito ni Magnus ang simple capture and Bishop to G6. Ayan, and then later on is mamartsahin yung paspon dyan. O, halos equal na. Rook C8, Rook G5 para kuhanin ng pawn sa G4 pero dapat daw po is King H2 pa rin. Grabe, kahapon pa yung King H2 na yan. O, Rook G5, H5 depensa, na miss din naman ni Magnus. Teka muna, less than a minute, bullet time na pala sila, no? Kaya nagkakamismisan na. So, Rook B8 pala dito ang tira, okay, to attack the Bishop. Bishop D4 and Bishop F5, etc. No? Balik tayo sa H5 and the Rook G7. The idea is to play Rook E7, Knight F5, atake, Rook H7, and Rook B8, iwas lang, C5. Ayun, wala nang pakialam naman dito si Magnus. Sige, kunin mo na yung pawn sa H5. King H2 muna. Siguro naiilang na naman dito. May kinaiilangan na naman dito si Wesley. Baka mamaya papasok yung Rook eh. H4, Rook A7. Ayan, para talagang mukhang delikado ang King. Pero dahil sa strong Knight, parang wala naman talaga. Pamorma lang yung Rook A7 lalabas. Ano? Mukhang maporma lang. Accurate is Rook to A4. Ayan po ang gustong gawin dito ng computer. So, atakihin yung Bishop. Pero nag-Rook A7, H3. Okay. Pag kinapture, may G3. Grabe, mga pamatyas atake ni Magnus. Talagang wala na. Talagang sa sobrang pagkairita, talagang sige, balik ko na sa iyo yung tore. Pero ayaw tanggapin ni Magnus, mga kamatyas. Ayaw tanggapin ng Knight. Hindi, quality ako. Parang ganun. Quality ako. Oh. Nag-F7. Okay, bad move by Wesley. Dapat daw po is Rook E to B7. Ayun, para pigilan yung mga pasok-pasok. Pero nag-F7. Ayan, so idea. Siyempre, hanggat maaari maipromote yan mamaya. Knight takes, Rook takes. Okay, ayun, bad move pa rin daw. Rook B7 muna. Tempo muna dapat dito pala. Ayun, tempo pala muna.
Okay? O pero kasi, kinapture kagad yung knight. HG2, naku po. Ay, wala naman. Ito pa lang ang idea. Kala ko may check na doon, diretso na eh. So, Rook B1 ang mas malakas para makapromote and check doon. Kinapture na po ang bishop, king takes, at nag-bishop G7. So, the idea is to play F8. Kasi po, kung kakapturein yung pawn sa G2, mag-rook F8 lang, ay very easy no, na makuha yung F7. So, nag-bishop G7, king F3. Yun nga lang, nakayakap yung king sa G2. Paano yan? Okay? King G1 na obliga. Kasi kung mag-F8, queen dito, capture syempre, capture, king F2, unstoppable promotion. Unstoppable matchas pati. Walang pamigil ang puti. Kaya napilitan dito si Wesley to play king G1 para ma-block yung paparating na promotion, and yun nga lang po is may rook B1. Sorry kay Wesley. Grabe, Wesley. Winning na winning ka. Bumigay pa. Tawag natin dyan ay Bumi. Grabe, Bumi pa yun. Patay na patay, bangkay na bangkay ang posisyon ni Magnus na buhay pa. Grabe, no? Hindi mo makapaniwala. At dahil all one sila, meron silang tiebreaker. Third game, pag-aralan natin. White uli, no? Palit kulay. White si Wesley, nag-E4. C5 si Magnus, talagang matapang, oh. Nag-Sicilian na. And tinirahan ng tinatawag na Sicilian can, pero bakit D5 ang ginawa? Yun lang. Ngayon ko lang nakita yung D5. Usually, sa Sicilian can, Queen C7 po ginagawa dyan eh. Talaga? Grabe yung D5 ano? Knight B3. Okay, pa-capture ito, magku-queen to queen, knight F6. Kasi papangit po eh, pag kinapture, although lalamang ng isang pawn, pero pangit eh. Ayan o, tipong mababawi at baka mamaya yung king din, no? Kapakanan din ng black king na nasa gitna. Kaya ginawa ni Magnus eh, nag-develop na lang siya. Kinapture ang D5, pawn takes, bishop G2, knight C6, castle, bishop E7, bishop E3 develop, castling, knight C3, and bishop E6 para masapatan ang suporta ng isolated pawn. So ito po masasabing isa na namang partida ang binigay kay Wesley. Kasi mahirap talaga mag-handle with IQP o yung tinatawag na isolated queen pawn. So mahirap yan. Pero as a world number 1, grabe, alam na alam niya kung ano yung mga teknikan dyan. Rook C8 para ready in action na yung tore. Nag-A3, ayan, para walang mga lundag mamaya dyan ng knight sa B4. Nag-Rook E8, Rook E1, H6. Okay, King H2. Masyadong maingat si Wesley. At nag-Bishop D6, yun lang. Sa sobrang kaingatan, eh talagang nakaka-pressure na naman. Kung ako puti, parang nakakailang to. At nag-Knight D4. In-exchange lang. And nag-Bishop C5. Ayun. At nag-knight E2. Okay? Para kung capturein man, matibay yung knight sa D4. Bishop takes, knight takes, and nag-queen B6. Nag-rook E3. Bishop D7. At dito po mga kamatyas, nakalimutan ko sabihin, Armageddon na po ito. No, lamang ng oras si Wesley sa buka ng time. Tabla na lang pala kailangan ni Magnus, kaya pala nakikipagpalit-palit na ng pyesa, yun ang diskarte niya eh. So in a must-win situation po si Wesley. So Armageddon, sorry nakalimutan kong sabihin. So Rook B3, Queen A7, King G1 para pag umalis ang knight ay walang bitin doon. Knight E4, Rook E3, Queen B6, atake uli sa B2, Rook B1 depensa, Knight G5. Tingnan nyo po yung mga galawan ng mga yokabab ng knight dito ni Magnus. Ano, grabe. Malikot. Rook B3 and Queen A7. Kanina pa yung queen doon, pasayaw-sayaw lang. Oh. H4, balik uli, Knight E4, Rook E3, and Queen B6. Dancing Queen. At nag-Rook B3 ulit, Queen A7, Rook E3. Hala. Siyempre, papayag si Magnus ang tabla. Armageddon yan eh. Obligado. Baka nakalimutan ni Wesley. Armageddon to, di pwede magpabalik-balik. No, hindi pwede yung normal na pag natabla, talo siya eh. Knight F6, Knight C2. Ayun, bad movean si Wesley. Dapat daw po is capturing na Rook takes and then Queen D2. Ayun, para... So, with the timing na mag-Rook E1 mamaya. Pero timing lang po, no?
Pero nag-knight C2 dito si Wesley. Bishop F5, good move by Magnus. Ang lakas, oh. Galing. Rook F3, another bad move by Wesley. Dapat daw po is rook takes E8, rook takes E8, and B4. Ayan, yun nga lang. Syempre, weak na yung C3 dito. Baka naman balikan na naman yan mamaya. Rook C8, mga ganun-ganun. So, nakakailang din. So, rook F3 balik tayo and nag-bishop E4. Kung ang iniisip nyo dito mga kamatsas, coach, bakit hindi nag-bishop G4? Tuhog na yan. Quality daw na si Magnus. May capture kasi ng knight. Nakakonekta pa sa queen. O pag kumapture doon, capture lang. Pag kumapture naman sa tore, capture lang din yung bishop sa G4. Lalabas po 2 minor pieces sa isang tore. So yun ang plano ni Wesley. Lalamang siya kung ibibishop G4 pin. Pero madali lang po maunawa yan. Lalo na world number 1 na nag-a-analyze. Kita yan. Rook F4, G5. Talagang si Magnus talaga hinabol. Takes at talagang napilitan na si Wesley. Ibigay ang tore niya. Quality down po dito, maliwanag si Wesley. Knight E3, pero hindi pa rin ito biro kasi yung knight sa E3 ay malakas din. May strong square sa F5. Nag-rook CD8, atake sa queen ilag, queen B5, queen to queen. C4, hindi na pwedeng makipag queen to queen this time. Ayan po, grabe talaga. Oh, simpleng-simple kay Magnus yung mga nangyayari, no? Queen E2, suporta sa C4 and E3. Yan ang mga binibili pang diskarte dyan. Sacrifice, and then pawn takes, queen takes G3. So, hindi pwedeng kumapture. So, dito po ay wala nang tira. Kaya ayaw na mag-proceed. Ibig sabihin, nag-resign po dito si Wesley. So, sayang, ano? Talo na dapat si Magnus sa kanya. Game 1, ganda na panalo. Game number 2, talagang winning siya. From winning, naging equal. Nanalo pa si Magnus. Grabe. At Armageddon naman ay nagwagi pa ang world number 1. Nakakapanghinayang itong match ni Wesley na to. So, abangan po natin mga kamatyas ang kaganapan namang mangyayari sa day 2. So, hindi pa huli ang lahat para kay Wesley. At sa kanila pong standing after day 1, after round number 3 of 7 rounds. Ayan, kasi po single round robin sila kaya 7 rounds. Nangunguna si Magnus and Denis Lazavic as of now. So iba po yung kulay ng 1 and 2 kasi yan po ay a-advance sa semifinals after day 3 ng kanilang elimination. Ayan, so 3-3 to si Nepo, Wesley So 1 hanggang kay Ferrucia and Levon Aronian wala pang score. Okay, at para naman po sa pairing ng kanilang round number 4 mamaya, silipin lang natin MVL versus Magnus, Nepo versus Ferrugia, Vincent Kamer versus Wesley So. Ayan, kailangan manalo ni Wesley dyan. Levon Aronian and Denis Lazavic. Ayan. So, yan po ang mga kaganapan dito mga kamatyas sa after day 1 at manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel at lalahatin po natin, ire-report ko po sa inyo ang mga mapipili nating game round per round para merong istorya at natatrack natin ang pangyayari dito sa ongoing na Champions Chess Tour na ginaganap po ngayon sa Oslo, Norway. Ayan, na big time ang mga papremyo. Ano po ang inyong saloobin sa ating mga in-analyze? Lapag nyo lang po sa comment section below at kung meron po kayong mga suggestions, very welcome po. Lapag nyo lang sa comment section below. Usap po tayo. Lalagyan ko ng heart. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.